umaga, Sir Ramsey, Ma'am Julia. Okay naman. Hello Walang po. ulan ngayon. Yun, Nakakatuwa itong linggo na to. Correct. Thank Totoo God. yan. Nakakapagpatuyo ng sinampay and all that. Kapos lang tayo dahil wala pang sweldo. Correct, bukas pa eh. So Sir Sunny, nako, 2026 budget, napaka-controversial na nga yung programang AKAP. Pagdating sa National Expenditure Program, controversial pa rin dahil wala nang kalaan na pondo para dito sa AKAP. Ano ho ang inyong masasabi dyan, Sir Sunny? Medyo na bukin kasi kung bakit nagka-akap eh. Hindi kasi, nung 2024, mahigit 100 billion pesos yung nasa 4Ps. Yung 4Ps sa programa, may nakalistang beneficiaryo, di ba? So ang ginawa nila ng 2025 budget, dahil may halalan, yung dating mahigit 100 billion pesos na 4Ps, ginawang 60 billion pesos na lang. Pero, ang dinagdagan, yung akap na walang listahan. So ngayon, medyo na booking kasi binalik to 111 billion pesos yung 4Ps, tapos wala na yung akap. So medyo nahalata na nagbawas ng 4Ps kasi may listahan ng 2025, nagdagdag ng akap kasi walang listahan, at yun dahil wala ng halalan, binalik na yung 4Ps na budget. So sa amin, ano yan, medyo pag-amin na hindi pag-amin dun sa ano ba yung tunay na layunin dun sa paglagay ng akap sa 2025 budget. Ano naman po ang reaksyon niyo, sir, na tumaas po ng 7.4% yung proposed budget for 2026? Well, una, medyo maliit siya. Yung average mula 1986 na the last 40 years, on average 10.6% ang increase taon-taon eh. So actually hindi malaki. Below average itong laki for 2026. Pero higit pa doon, siguro ang punto namin, kulang na kulang eh. I mean, lumabas din napakaraming datos, dumadaming nagugutom, dumadaming naghihirap, kulang talaga yung paglago ng ekonomiya. Pero yung budget na to, hindi natutugunan yung mga problema na yon. Kaya sa amin, bagamat ikatutuwa halimbawa yung dagdag na sweldo ng mga teachers, 'di ba? Mga 1,500 to 3,000 pesos monthly ang increase ng mga teacher hanggang master teacher. Pero hindi na dadagdagan ng mga guro. Hindi na dadagdagan ng classroom at eskwelahan, yung budget para doon. Hindi actually dinagdagan ng budget para sa kalusugan kasi binawasan yung medical care for indigents. Nangalahati actually yung budget para doon sa budget for indigents. So medyo sa amin, sa panahon na to ng kagipitan, ngayon kailangan dagdagan yung suporta, pero actually binawasan pa. So medyo nakaka-frustrate din na ang laking usapin yung flood control programs, pero may 270 billion pesos pa pang flood control programs. May 1.6 trillion pa rin para sa infrastructure projects na, well, questionable yung marami dyan. Pero parang kulang pa rin yung paggastos sa Pilipino, sa tao. Okay. Sir Sunny, with regards to the national budget, kasi may mga iba na nagka-budget uli, like PhilHealth, And DepEd, Department of Education. Ang edukasyon tinaasan. Sa tingin mo, Sir Sunny, ano-ano pa ba ang dapat bigyan ng karampatang importance at dagdag sa budget sa susunod na taon? Ano nakikita nyo dapat na dagdagan ng budget? Actually, kailangan kasi yung dagdag na budget para sa education, malaki actually yan. Alam mo, yung DepEd, 20% yung increase. Mayor rin yan sa personal services dahil sa dagdag sweldo ng mga guro. So, of course, okay yan sa mga teachers na dagdagang kita nila. Pero kailangan ng mga estudyante, mas maraming teachers, mas maraming classroom, mas maraming school facilities. Walang dagdag na budget para doon. So sa amin, okay na increase ang budget sa DepEd, okay na ibig sabihin dagdag kita sa teachers yan. Pero yung pangailangan ng mga estudyante, hindi pa natutugunan. Kulang ang teachers, kulang pa rin ang classrooms, kulang pa rin yung mga facilities. Sa kalusugan naman, sa amin, maganda yung sinabi ni Pangulo Marcos na libre na, di ba? Magpagamot na libre. Kasi sa panahon ng kagipitan, grabe yung mauubos talaga yung kita ng mga pamilya kung matindi sakit ng mga makamag-anak nila, mga kapamilya nila. Pero nakakapagtaka, sabihin ni Pangulo Marcos, libre na magpagamot sa public hospital. Pero binawasan ng over 40% yung medical assistance for indigents. Nasa about 40 billion pesos siya this year. 24 billion pesos na lang siya next year. So parang ito nga yung kailangan eh. Kung mahirap, nagugutom ang pamilya, mas madaling magkasakit, mas malala actually yung karamdaman, yung kalagayan nila. Ito yung kailangan ng health support, pero binawasan pa yon. Tapos even yung PhilHealth, oo nga, parang ang laki. 53 billion pesos. Kaso zero kasi this year. Pero kung isipin mo,
yung PhilHealth budget na yan, kalahati lamang yan ng naabot noong 2023 na 100 billion pesos. So hindi rin actually ganun kalakihan. Malaki compared to zero, pero kalahati pa lang din ng 2023. So sa amin, sinisilaw tayo ng gobyerno dun sa daan-daang bilyong piso. Pero dapat yung panukad dyan, hindi yung laki, kundi yung laki kumpara sa laki ng problema. At doon kami nakakapusan sa sobrang laki ng problema, yung priorities pa rin ngayon, infrastructure projects, kapiling yung flood control, pero yung tao, parang wag na yung semento, di ba? Parang sana budget para sa tao, hindi para sa semento. Pero mukhang may nakikinabang kasi kung budget para sa semento yung nilalaman ng ng national budget. Sir Sunny, para po sa isang ordinaryong mamamayang Pilipino, makakatulong po ba na sinasabi po nila na ila-live stream for transparency and reform doon sa budget process para kung halimbawa ako, isang ordinaryong manggagawa, maintindihan ko na kung saan ba tong trilyong pesos na ito mapupunta? Or is it paninilaw na kagaya ng sinasabi nyo kanina? Again. Ako, isa example ko yung isumbong sa Pangulo website. Ganda, di ba? Nag-press con, si Pangulo Marcos mismo nagsalita, magandang video, magandang website. Pero ang tanong, anong dagdag na impormasyon binibigay ng website? Actually, wala eh. Anong pinakamahalaga kasi sa ordinaryong Pilipino? Malaman kung yung kanyang kongresista ay kurakot, di ba? Pero mapapansin nyo, doon sa isumbong sa Pangulo website, nakalista yung proyekto, pero ang nakalistang lugar, probinsya. So sa amin, sana kung talagang maging mas transparent, sana nilista yung mga proyekto per congressional district, isa. Kalawa, sana may detalye ng proyekto, hindi lang title. Kasi kung walang impormasyon talaga, walang ireklamo yung mga tao kasi hindi nila alam anong tutungtungan nila sa pagreklamo. So sa amin, tama kayo, pwede man i-welcome kahit papaano yung pagbubukas ng proseso i-live stream. Pero sa totoo lang, ilan ba sa ating mga may kakayanan, tiyagain yung 4, 5, 6 na oras na pag-live stream. Ang pinakamahalaga, dokumento. At kung seryoso yung gobyerno sa transparency, i-upload lahat ng dokumento mula sa budget preparation nung Enero hanggang sa Hunyo. Lahat ng mga pinasok na kongresista ng mga proyekto, sana iulat nila yan sa publiko. Ikalawa, tama naman habang tumatakbo ng deliberation, si mga nagsasalita, nagpapabago, tama naman na i-live stream yan. Pero higit pa doon, na hindi kaya magtsaga pakinggan lahat ng live stream, i-post in minutes online para makita ng mga tao. Tapos pag ini-implement na, may audit naman yung mga yan o dapat may audit, dapat i-post in publicly yung audit. At sa amin, kung wala yung ganun kasinsin na pagbigay ng impormasyon, sinisilo tayo sa, transparent na. Pero actually, hilaw na transparency mangyayari. Tulad ng sumbong sa Pangulo na website ngayon. Okay. Sir Sunny, last question kasi may isang kongresista na sinasabi na kung talagang seryoso ang pamahalaan pagdating sa issue ng flood control, dapat pangalanan din daw ang mga kongresistang involved. Kayo ho ba ay agree dito? Eksakto. Kaya nga sa amin, hindi kami nasisilaw dun sa sumbong sa Pangulo. Kahit sinabi ni Pangulo Marcos, lahat ng reklamo babasahin ko. Kasi wala siya impormasyon eh. May pagkukunwari may impormasyon, pero yung pinakamahalaga, pinaka-basic na impormasyon, anong proyekto sa anong distrito, hindi natin alam. So sa amin, kung usapin lamang ng tanggalin yung pakikialam ng mga mambabata sa budget, bakit hindi ang totoong impormasyon ibigay, magkano ba yung proyekto, hindi lang flood control, kalsada at iba pa, multipurpose hall, barangay center, sa bawat congressional district, at yung mga guarantee letters nila. Diba? Kung yun ang nakapublicize, ay nako, panalo yun. Marami tayong makukuha reklamo at makita natin sino malapit sa kusina at sinong hindi masyadong malapit sa kusina. Okay. So Sir Sunny, bago tayo magpaalam, ano po mensahe niyo sa ating mga tagapakinig? Ako, tuwan-tuwa ako yung comedy, pinapag-usapan palagi yung budget kasi kailangan talaga lahat tayo on board, maging mapanuri tayo. Pero ang pinaka-main demand natin ngayon, hindi lang yung maging hindi lang maging live stream yung yung mga hearings. Kailangan lahat ng datos isa publiko para sa kahit sino man nasa website, media ka man or NGO o kung si Aling Maria, Mang Juan, kailangan totoong transparency. Kung gusto nila, pwede lang gawin. Kung ayaw, hindi tayo silawin sa mga kunwaring sumbong sa Pangulo na hindi naman actually totoo. Okay. Sir Sunny, maraming salamat Thank you as very always. much po. And thank you for the time. Mabuhay po kayo, mabuhay ang Imon Foundation. Anytime po. Yan, Umaga po, thank you. si Sir Maraming salamat Sunny po. Africa, ang Executive Director ng